There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So ask then, what baptism did you receive? John baptism, he replied. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in one coming after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then Paul placed his hands on them. The Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. We were about 12 men in all. Paul entered the synagogue and spoke boldly for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. When some of them became obstinate, they refused to believe and publicly condemned the way, so Paul left them. He took disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and the Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. God did extraordinary miracles through Paul. so that even hands, kerchiefs, and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illness were cured, and evil spirits left them. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out." Seven sons of Sceva, and the chief priest were knowing this. One day the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. This way, the word of the Lord spread widely and grew in power. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome also. He sent 2 of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia, while he stayed in the province of Asia a little longer. May the good Lord bless His word pagsasiningatan sa sitakapistan ng spray. We thank you, Lord, sa opportunity naman na makagawa kami sa inyong mga puno. We thank you, Lord, for people who are with us mga kumagay. Wala ang Spirit mo, amon dito ngayon sa inyo, amon magugod sa amon, nakapag-mention ko ikaw yung mga kapatid sa amon. Nakasalamatan ko namon, sa inyong mga opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sini hapon ang atong nga makatunan bago naman natin sa bagong akulan, seeking Christ in our worship. So, maatagin nga sa sini nga akulan natunan kita doon kung ano yun ang matutuod ng worship. Pag mag-start kita sa atong lesson sa sini hapon na pagalit sa atong hapon ni Pastor Lori. So, mayong hapon gid sa tanan or mayong gabi na sa mga kauturan nga nagaupod sa sini nga aton nga online Bible study. Salamat nga ang Ginoo naghatag sa aton sang tinion. Kalipay naton nga kita maginobdanay sa pagtuon sang yapulong
kag aton gid pangayoon nga ang balaan gid espiritu magpatunga nga amo maghatag sa aton siyang kaalam nga kita sa pagtuon naton sini magasangkad magalapad ang aton mahibaluan. So sa pagsugod aton basahon ang aton nga scripture text or amo ginas ang passage nga aton sentruhan sa pagpamalandong. So basahon naton ang John 4 verse 23 to 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are kind worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. So, mga utod nga nag-upod subong sa aton nga pag-online Bible study, amo na siya nga aton nga text, amo na siya ang text for this month nga theme. Pero, mga utod, isagid nga mabudlay naton ini pamalandungan kung wala kita kabalo sang context sini nga passage or sini nga text. Mas manami gid nga samtang diri kita magapokus sa sini nga text. Baluan nato naday ang theme sini nga text para may baluan naton kung ano gid ang tinutuyo nga nag-abot kita sa word nga na-focus gid naton ang simba sa Ginoo. So, Pastor Mike? yes, Pastor. May kapag sa tanan at sa tanan natin nga nagkalamati sa kamusupot umaga rin sa mga kultura natin na sumbong sa Kristo si Manay Pinagyatin may pati si Mauti Alituan si Mauti nakapagyan nila sa nakalupan Tatay si Star Pastor Ruben ang mga kauturan kay Bibig ay kami kay Bibig kaya itawid kami sa Indra. Kaya ginagawin ko ba mga kauturan nun sa topics, no? Sa 19 years money, si Pastor Barton Manuel, mga kauturan rin sa CPU, si Marian Masusa, si Marian Masusa. So may kami sa tanan, kaya napasalamat kita na makamagiging ko naman kita luwan sa pagtulong sa planet sa sustainability. So, salamat gid sa nga nag-upod sa sinigi gabi sa liwat sa aton nga online Bible study. Ano po yung masabay ng mga makakot? Wala pa, Pastor. Plaster plata sa outline natin, Pastor. Gina-lay down pa lang natin, Pastor, ang aton outline. So, mga letter part, mamatamat na aton na badbad ang aton nga pagtuon sa nga sini nga text ang John 4 verses 23 to 24. Pero siguro mas nami gid guro kon basahon naton ang whole nga text na halin sa John chapter 4 verse 1 sa 26. So basahon naton siguro mas manami gina kay para mabaluan naton kung ano ang conversation ni Christ ko nga nakaabot sa Samaria kag nga nakaabot sa nakastoryanay sa sini nga babayi until nga ang topic nila was about worship. So amo ni siya ang outline makita naton John 4 verse 1 to 26. May cultural conflict nga natabo dira, may geographical setup, may character review of the Samaritan woman. So, basahon naton ang John 4 halin sa 1 pakadto sa 26. So it says, Now Jesus learned
Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon when a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone to the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you know the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with the well, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself, as did its also sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks this water I give them, I will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is that you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. But have you said it's quite true?" "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one who is speaking to you, I am He." So, mga utod, ginbasa naton ang context sang sininga pagatuon naton sa pulong sa Ginoo. So, siling ko, magapokus kita sa verse 23 kag 24, pero hindi naton may baluan kung ano ang conversation nila sininga sa Samaritan woman kag between Jesus, kung hindi naton may baluan kung ang sa earlier part kung ano ang natabo. Kung dapat ginaton ni baluan kag dala kita magasugod sa aton kapagtuon. Okay, salamat Pastor Mike. Patuloy kita sa inyong Baton, patiwa, Pastor. Okay, sa mga kapanapating natin sa Facebook, patuloy na lang, ay may mga tinatawag na hindi masunod. Gusto mo kumenta ng pamilya ninyo. Kaya masalamat kita no, na tumaan natin sa suming gabi at sa worship at tungkol sa istorya ay Jesus sa babae na sa Ireland. Sa time na
salamat gid pastor sa nga pagpatag sa aton kun nga nagkadto si imbis nga mag-aagi si Jesus kag iyang disciples sa natural nga alagyan, diri sila nag-agi sa Samaria kag nabaluan man naton kung ano ang Samaria nga lugar. So ibaluan naton kung ano ang mga historical background sang ina nga lugar ang Samaria kag kung saan-on siya na establish nga city. So sa aton nga historical background ton anaton sa buong anay para mabalaan naton kung ano gid ang tabo nga may mga nag-conflict nga hindi ang mga Jewish, ang mga taga-Judeans na kung pwede lang hindi gina sila mag-agi sa sinang nga lugar. Kung pwede lang unless kung na ang ikaw nga Jewish mag-anang malatyagon mo sa mga Samaritano, gaagi sila sa sinang nga lugar. Pero kung may mga may animosity ka, may hatred ka sa sini nga mga tao, yung mga Samaritans, mostly ang mga Jewish agi sa malayo nga dalan dito sa Jordan Valley. Diyan na Jordan Valley kag ina ang mga lugar mountainous pero ang inaagwantan nila just to evade sa ilod sa sinang nga lugar. So tun-an naton kung ano na sang lugar nga Samaria. So Samaria is a place. Samaria means watch mountain or watchtower. The place is referred to as a hill of Samaria in 1 Kings chapter 16 verse 24. So sino makabasa sina? Balihog ko basa sina ang mga utod para may baluan naton kung ano sang 1 Kings 16 verse 24. Tudo alihog. He bought the hill of Samaria from Shemer for 2 talents of silver and built a city on the hill, calling it Samaria, after Shemer, the name of the former owner of the hill. Okay. So, ang word gali nga Samaria from the word nga Shemer kay ang ina nga lugar ginapanigyahan ni Shemer mismo. So, ginbakala siya nga lugar kag ang ina nga lugar ginbakal sa kay Shemer nga tangyasin nga duta kag mismo da man ginatas ina nga ngalan nga Samaria. Kag sa liwat ang yabot silingon Watch Mountain or Watchtower. Amo na ang gali ang silingon sa ang word nga Samaria. Kung ato na taon sa mga kasabay ng over ng Israel, may subong sa pinatubang issue na i-annex nila ang Samaria ng Judea. Nakainig subong concern sa Middle East ay Palestine na hindi mo subong na maging part sa Israel at Judea at Samaria ay ilan ko no. Pero ang
Sino may madugang nga sabat? Pastor, sa aton na ibaluan man sinano, hindi ba lang nga sang time ni Joshua ginhatag ina nga lugar sa mga taga Ephraim kag Manase nga tribe. Amo na nga mambal gid naton nga iyagin na isang Israelya mismo ina nga lugar kay sang gindivide na sang gindivide ni Joshua ang sa ang Kanaan, ang ini nga lugar ang Samaria diri na part nga ang taga Ephraim kag Manase nga tribe diri ang ilang nga duta nga ginatag. So makambal gid kita nga iya gid sang Israel ini nga territory. Kasi pre kon Israel mga Hudiyo gid sila nga puro-puro. Pero sang Ako nila ni Pastor Mike, very interesting. Ang gusto ko, development sa Israel, kung si Prime Minister Netanyahu, nagabigit na sa kupon, pag-ipalit, ang iba na kasi sa kupon, gane, sa iba na sila, hindi na pinag-claim na namin ako, kaya very interesting, very practicing na kasi na ibalik sa Diyos, sa plano ng sulatan, ibalik sa Diyos, ang tanan ng mga lupa na binatang sa pusi ng tribo. Nang sa subok, ako hindi ka nakatalo. Nag-ali kita subok sa Silingan Times. Very interesting na kung nagtaon na ito. Ano din, in their very own eyes, ang mga practicing sa plano ng sulatan, nagkamalatapon sa subok ng mga inagtaon. And we might see it in our own eyes sa basis sa Silingan Times. Susunod ng ulit, kung nagayon na ang i-reflect ang Judea at Samaria sa Israel sa modern day Israel. So, tsakto ang pinapal Pastor Mike na sa pag-inumaay sa pusik ng tribo na hatag ni ang Judea lugar sa Samaria, iyan hindi sa mga Israelites sa lugar. That is the reason why ang number one na problema nila, ang win nila, ay ilan hindi ako malaki. Salamat gid pastor sa nga pagpatag gid. Sunos may sino may matugda pagid nga mambal naton nga importante man sa historical background sang sini nga lugar ining Samaria. Sa aton nga outline makita diri nga sang time ni King Omri ini sa bilang part sang Northern Kingdom, ginbakal niya ni ang sa liwat ang Valley of Shechem kag dito niya ginpatindog ang Northern Kingdom kag amo man ang ini nga lugar ang ginhimo niya nga capital city sang Northern Kingdom nga nibaluan naton gin-conquer sang mga Assyrians. So ang ini nga lugar siling ko sa pagtuon naton patindog ni King Omri kag dire ini nga syudad among ginhimo nga capital city. So punan pa ginaton ang ini nga tion ang siling kaginan ni Pastor Neil sa aton nga nag-conflict may nag-conflict ang southern kag may something hatred or animosity ang mga Judeans or mga Jews kag ang Samaritans. Bangod nga ang isa ka rason siling kaginan ni Pastor Neil ang mga Assyrians mismo nagpangasawa sa mga nabilin nga mga Samaritanhon sa sila nga lugar. Kag bangod nag-asawahay sila ang mga Assyrians nga mga pagans kag ang mga nabilin nga mga Samaritanhon na may ang ilaya na baluan niya parte pagid sa time ni Moses ginano nila gintawag nila gani nga eclectic religion do ginpaasawa wala nila ang dries ang sang Samaritan nga mga practices kag ang mga Assyrian nga practices. That's why became mixed kag simpre basta hindi gani may mix na gani hindi na puro something wrong etc. So amo nang natabo. So but then nibaluan naton nga ang Southern Kingdom na conquer sang Babylon. But then ang mga taga Babylon
Nga samtang ato natudtuya ang mga taga Southern Kingdom, ang mga taga Jerusalem, ang taga Judeans, nag-retain sila sang ilang nga pagka Hudiyo. Wala sila magpangasawa sang mga taga Babylonians. Remain nila sila nga as puro gigapon. That's why naibaluan naton when they were given the green light to return to Jerusalem pagi kay King Darius. Pag-abot nila dito sa Jerusalem, nakita nila ang mga taga-Samaritanhon nga isa nagapugong sa pagpatindog sang wall sang Jerusalem. Oh. So isa na sa karason nga may conflict sila nga duwa kay ang mismo ang mga taga-Samaritan hindi sila gusto nga patindugan sang wall ang Jerusalem. Ang dugang pagid nga nagdugang pagid ng hatred pagid na nila bingod nga ang mga taga Jerusalem mismo nga mga outlaws atong nagpasaway nga mga Hudiyo samtang nagapasaway sila kaga become na langson sila sa mga taga bangod gitsupak nila mga law nagano sila ang Samaria became a place of refuge. Kung ikaw bigin outlaw mo ang isa ka subuan kaga bangod na kasala ka, you become a criminal, Jewish criminal. But then ang nabalaan naton nga didto sila nagkakadto sa Samaria. Kag ang mga taga Samaria mismo gina-welcome nila. That's why nagano pagid nagdugang pagid ang hatred. Pastor, may madugang kada sila, pastor? Maraming background no, hindi nasubot ang away sa mga Hudiyo, sa mga Samaritans. Pero in-impact kung siligon ang mga Samaritans, mga Hudiyo man sila. Galing nakapangasawa sila o nakapamana sila. Naka-next generation nila is Jew, ang tawag sila o Israelite, ang tawag na sila Samaritans. Kaya galang sila bilin sa sila ng geographical na area. So, kung mag-claim, for example, babae sa Pilipinas dito sa may bukol, ang Silesia, sa may Jesus, na ano mo ang amang lolo na si Jacob, ay nagsimba sa siting na lugar, sa siting na bukid. Ako na mga Hudiyo, nagpapamilit na mo na dito ng simba sa may Jerusalem. So, kung sinino magambal ang babae, na lolo nila si Jacob, lolo nila mga doon si Jacob, dahil isama na nila dito. No? Aling may sibog lang ang ilang mga dugo. Sa sinimba ng Diyon, mas bukita no, nasa racial discrimination na mga tao sa bukos na nalimutan. Ang mga Hudiyo ay sobrang tutugtog manapit sa anti-Semitism sa Yahweh sa Semitismo na ginatumpla ang mga Hudiyo. So, rin natin makita na ang termini alin sa malaan na sutatan ng tutugtog. So, kita dapat yung magustuhan mga tungkol kita kay Kristo Jesus sa mundo ng anak ko sa Gabi. May attitude ni Jesus nagubak sa sanat na tradisyon, nagubak sa historical na conflict, at sa pagkatko ni Jesus sa sinang lugar, mataanong sa nag-break ng mga tradisyon na itagaan nila sa pagtulong ng talanaw kung paano magtratar sa mga katawan na iba sa atong lahi na iba sa atong etc. So siguro Pastor Mike, mag-ato na kita sa pagkukunan sa mga versikulo na yung mga mahal sa sinikabi at nagsikiyan na naman kung ang mga Hudiyo at mga Samaritans may aral sa pag-away sa konflikto sa ilang. Pero isa lang is nakalahit galing kay nasipugan lang sa tungkol ang ilang mga Samaritans. So, salamat gid Pastor Neil sa pagpatag pagid. So dugang sa aton na pagtuon. Pastor Neil, ano kalayo ang Jerusalem pakadto sa Sychar o sa Shechem? Malapit lang balay na? Kalapit na pinakatama dahil di ang Jerusalem pangato sa Galilee Cebu, limang nananakauras no, dahil sa bus, hindi lang yung kumitan siya, pagbiyahe nila ko yung mga oras no, ng Galilee pangato sa Manila. So, ang utang kalayo, no? Pero
Subong bala Pastor Neil sa aton nga nabalaan ang ginhambal nga ang distance from Jerusalem to Shechem is only 30 miles. So kung i-multiply na dala sa mga 1.6 na mga ano lang na guro, mga unan do mga manapla lang na guro. Siguro, yung nakapunta pa at ipapulot ng Siguro. siya na papapulot ng palayon. Galing po din siya, no? So medyo takla yun, dahil panahon naman na ilang na lugar, mga balita. So medyo kapoy ang pagbiyahe na sa adlaw ng pagbiyahe, that's their revision-wise, siguro nasubok sila katapon na nagbiyahe, abot sila upo sa silang lugar, tinapoy sila, kung sila, nagpukaw sila. So kanami no kay amo gito gali nga ginagambal gid sa aton pagbasa kagina nga kinapoy gid si Jesus. Kay ang paglakad ganila na way labot ya nga ang dalan hindi pareho sang subong naton niya nagkataklad-taklad pa sila kay tuod gali no hili mountainous man gali no. So mamudlay gid man gali tuod magambal kita nga magpakadto sa muto nga time. So dira naton nga mabalaan nga ang pagkadto ni Jesus even though nga kabudlay siya sa iyang nga part pero gid ginanugid intention gid niya nga kadtuan ang agyan gid ang gina nga lugar ang Shechem or kag sa nga lugar ang Sychar. So padayon kita. So sa makita nato ang mapa. Pastor Neil may ara kami diri sa aton nga PowerPoint mapa sang Judea kag madiretso sa lugar nga Sychar kag amo man ang padiretso nga dalan pakadto sa Galilee. So Judea damo pa mga lugar nga agyan mat pastor no. May mga Emmaus, Jericho, kag mag-abot ang lugar nga Sychar. Amo na galing Ang Jericho na lugar, in between Jerusalem and Galilee, susubong niya, hindi kita mahanapin ang lugar sa Jericho. It's considered the oldest city in the world. Tuwas na subong ng ruins na nagyapon ng Judas sa Jericho, mga Palestinian, part sa yan sa Palestinian Authority in Jericho. So, lulutigit siya marami kay yan ang Israeli subong lugar. So, wala kong lutuman sa gate puso ni Joshua Jericho na lutuman sila. So, ang nagyapon ng Judas Ayaw ba? Bino gali no. Basta gali pastor ng mga lugar gaya sa mga Palestino ay hindi gaya gali ang mga lugar ano na develop. Yeah, ang lugar sa mga Palestine, sa mga Palestinian sa subong ng modern Israel, pinakuna Bethlehem, yan ang Palestine, no? Jericho, nila na. So, yun ang mga lugar, hindi pa natin, hindi actually natuwan, no? I think mga 95% yan ang Muslim na area na ito pinabayaan ng mga lugar. Compared sa Israeli, yan ang mga sudan na panahon hindi dapat nag-reserve ang mga historical na mga angara sa wala na kasulatan. So kanami gid na kay ari kanami gid naton may balwan sina kay mismo si Pastor Neil kakadto sila ang lugar. So maka-witness gid siya kung ano ang difference ang place ang mga Palestino ang pinagnahom kumpara sa mga Israelites mismo nga sila develop ang syudad. Dahil lang pastor ang Antipatris kakadtok sa nga lugar pastor. Antipatris. Why do ka nakato sa sinang lugar mas yung pagkakot ng computer niya sinang dito sa pagpatay sa Jericho kung nalabihan ang mga Sige, salamat gid. So diretso kita sa aton nga pagkilala sini nga babae ang ini nga Samaritan woman. So Pastor Mike. yes pastor. Sa mga direkto, i-greet tayo yung mga katawan ng mga kapunta to, no? Si Nagema Victor, may gabi, si Nay March, Natalie, si Gabi, si Diego Sulango, si Ray Takip, Karnay, no? From the United States, salamat ng dalang Pagkukon, si Meridan Adiri, si Pastor Doren Dugdo from Arluca, si Maginay Perla Africa from Amolon, no? So, may gabi sa tanan, sinabi
Sige, pastor. So sa siningation bangod nga nabalaan naton nga pagkadto ni Jesus sa sina nga lugar ang Shechem, iya gid ginhungod. Intentionally iya gina purpose siya nga makadto didto. Kag agyan gid ina kag siguro siyempre Dios siya. Nabalaan niya sa muna nga tion, may ara siya nga babayi nga mamet. So pangilalahon tani ang babayi nga na-met ni Jesus sa sina nga lugar ng Sychar nga ara gid mismo sa sina nga natawag nga Jacob's Well. So Samaritan woman, anong maidiya kamo sa Samaritan woman? Siguro. Sige. Ngara kamo may para makilala naton kung sino ni sa Samaritan woman. Babae, siyempre babae. Malabanan natin yung basta babae, publicly hindi ka pwede makastorya sa babae. Labi na gid nga makita ka sa kadamaan sa public. Bawal na. Tuduwa, tudu palihog. Sa verse 8, at verse 7, Pastor Ron, ang Hamali, ang Samaritan woman, ay verse 9, said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For the Jews do not associate with Samaritans. So, diriyagin, kaunin, pakilala, yung as a Samaritan, no, may kagita sa historical background, kung Samaritan nga, wala labot, kung babae siya, hindi na pwede ka-associate sa iya, sa Jesus, kay Jew ang yan, Yes, na correct. kung utang patagid, sa ilang time sa una, basta pinimet niya, hindi ka nagka-associate niya sa iya sa verse 9, woman. So ginambal ni Pastor Camille nga may labot mismo nga Samaritan nga daan niya, may animosity nga daan ang mga Jewish kag ang mga Samaritan. Kag ini pagid dugang pagid kay bangod babayi. So ginabawal ang mga babayi or ang mga lalaki kag babayi magstoryanay in public. So isa na lang nga daan nga ginbreak na ni Jesus ina sa nga barrier. Kay hindi pwede pero hinimo ni Christ. Narap pagid sa karason nga mambalaton mas bugat pagid dira. Ang women, Pastor, ang Samaritan woman, tapos siya husband, wala. O siya Siya na lang. Pastor Neil, hindi bala nga kon rabay mas taas pagid ang prohibition. Kon Maraming diri kay Jesus yan, no? Revolutionary kay Jesus Christ na tutulungan. Siguro kung pangit mo kalingon na Parisiyo ka during the time, o sa Diyosiyo ka during the time, tumatiyot man yung ulo kay Jesus. Doon na masalamat kita sa mga tao na tatay kay Joseph o kay Maria, kay Nicodemus, na mga Pharisees, na nag-prevent sa ginamang mga mata sa iyan Jesus yung pangambal
salamat gid pastor sa pagdugang kay ang mga amo na gali nga ila ang mga Diyos lagay sa ila pagapati gali niya nga ang ila lang yung mga neighbor ang mismo pilo man lang nila nga Diyos sa iba niya hindi nagali na nila hindi na nagali nila no neighbor, so that's why wala sila mambal sila hindi nila yung papalanggaon. Pero dire salamat Pastor Neil sa pag-explain sila sa aton kagabay pa nagdugang ang aton standing sila sang busilingon sila love the neighbor as yourself. Dugang pagid no ang sa pagtuon naton sini sa pagkilala sini sang ni Christ sini nga woman ginumangkot siya sa sini nga lugar nga pastor nga at sa mula nga time dragit at noon time nga noon time gid nagkuhain nga babae sang tubig sa sinaaman nga lugar sa nga Jacob's Well. Ati, Pastor Mike, salamat sa sinarang pamangkot at dito sa puno, pinatrain natin si Ma'am Josie, Ma'am Ungkong, Dr. Luis Rivera, Vice Chairperson sa CPU, si Marcel Rutilio, si Manay Rina, si Leo Siraco, pamangkot ni Pastor Mike na ano na po siya nag-magsakpong sa tubig. Siguro kung wala nakapalo sa background sa babae sa Pilipinas, siguro taway ang buhay dahil kasi wala na sa pinakita. Pero sa aking pagkipalo, later on sa pag-istorya sa Divisas, nung ang conclusion din na nagagawa sa tubig, kaya nagkakalapit siya sa iba ng mga babae. During that time, masukin na matuhod ng mga babae na nasakot sa tubig, hindi ang mga lalaki. Kaya pag kita consider sa mga lalaki during that time, na babae sa property, na pag-gusto sila ng crowd nila sa babae, dito kita nila. Nagwala ng things na yung program na sa babae, ako na sila rin ang masakot sa tubig. So imagine na sila naglalakad na napamilya na naglalabas sa tubig. So ang usual na Biskan sa ano gilagay culture nila si Rebecca ni tubig si Leah at si Rachel ni tubig culture gali nila sa Genesis 22 bilang sorry. Salamat kay kanabalik na si Pastor Neil. kasi sabi ko, libre ako so nakabalik na kita. Dito na kita kanina sa tugto na tumapok po siya ng kanto na mamukul niya may bakal na babae. Madakot siya sa mga lalaki na limanaliw. Nagkakiyag na po yung subong ng hindi bata. So, mamukul na dito sa tubig sa Jacob's Well sa Tagaho na sa taong pa sigurado yun na babae siya ng tubig sa chismis sa mga babae pa yung mga teorya ng mga kapatid. So that is the reason why natututo siya ng kanto para siya rin sa pinapatas yung hingin para ang mga chismis hindi niya makabilan. So sa pagindagali no nga sa ganyan karason siguro basi ostracize sa mga tao no nga may balaan sa nga damo sa gali damo sa gali it's not only nga tree. Pastor Neil sa aton na baluan hambal nila nga ako no ang babae ginaalaw lang kuno the most is 3 kag amo na ang rabay gakasal sila sang mga babae 2 or the most is 3. Kay sa aton niya pagtuon sini tat-anom na nandiyan ang iya sini nga lalaki nga ginapuyo. Ano mahambal ta sini sing gali nga babae? Sikat-sikat dito mo yung mga babae kaya babae yung babae na kilis-kilis sa mga lalaki. May nakita ka ba nung sa background niya mo na tapos sa lalaki siya na tubig. Pero
silingon, makambal kasi tina, pastor, kung mga, hindi man ta sa makajudge na, pero ini sa nga babae, do, kung may worst, may bad, worst, do ka mo, nakatama siya, grabe gid sini nga babae, no? Pero, siya mo na mamalaan nato ng Ginoo mismo si Christ, wala siya nagapili, kung ano ka man nga, kung ano ka man nga rasa, ano, ang sala mo man, kaysa kung sala wala man na pili padalom-dalom, sala man agapon, makasatala ka man gapon. Kag pero sa aton nabaluan, inis nga babayi, kung the worst of the sinner isa na siguro mambal kita, pero gindalag gid siya, ginpakilala gid siya, ginkadtuan gid siya ni Kristo. Kag istoryahon. So kanami siya no ang mamalandungan sa sini nga pagstoryahan nila ni Christ. So ano, may yara kamo gusto nga kamo mga upo din naton, may ara kamo gusto ipamangkot kay Pastor Neil para madugangan pag ang atong pagtuon subong nga gabi. Pastor Neil? Yes, yes. So sa aton wala kaya la pagtuon naton sa liwat siling ko ano siling ko sa siling ko ang Ginoo wala gid nagapili. Kung makasasala ka, the worst of sinner ya, mas namian pag ginaya si Kristo, kadtuan ka da. Yes, muli nakasalamat kita sa pagbubuhay ng Jesus no, sa aton. Ang very important na mga bagay sa mata sa mga tao during the time, iyan ito ba? No? Kung siningon, ang magiging gusto nga doon, wala sa pamilya, kung sa ano ka nga rasa, ano ka nga nasyon, anong economic status, ano ka nga gender. Wala kundi ang Diyos sa atong ministerihan. So, susubong na mga ilang tao, nga tao nato, anong wala mga tao, anong sa atong pataro, forbidden na mga istorya kita sa ilang. Pero, ang Diyos na masilig sa atong reach out sa siling ng mga tao, wala akong sa pilit na pinaministerihan ng mga tao. So busilingon ihimplo ang ginhimo ni Christ para sa aton. Kay Krista tuod gapili kita sa aton nga ministeryohan kun kita naton nga do ay do ka ano na gina kay mura na gina siya do nahanlo ka sa iya magad. Pero dire gid pakita ni Christ nga siya gali wala nagapili. Si Pastor Noy may tupad ko di subong base may ara sa pamangkot kay Pastor. Ngayong gabi, basta tanan, pasensya gid sa medyo technical difficulties nato no sa sining gabi. Pero hopefully, nang makuha gid nato ng lesson, ang isa ka reflection nga makuha man, nga ma-reflect na ako from this, is kadamo kita sa experiences, kag sang knowledge, halin sa aton past, even sa aton nga culture, as Filipinos, kung American ka man, kung Asian ka man, sa aton man nga pagpadako sa aton as family, sa aton mga families, meron kita sa mga structures ang paminsaron nga hindi ka magistorya sa kay amuni, kung amuni iya nga features, kag mo pagid sang nagalimit sa aton tungod sa aton nga experiences sa aton palibot. Pero kung tindiyon naton ang ginhatag nga example ni Jesus Christ for all of us, nga ang trani nga yung experience galit naton, hindi ni pwede naton gamiton sa pagminister sa tao. Kinanglan nga baguhon gid naton ang aton nga pagpaminsar, ang aton balatyagon, ang aton nga reaction, ang aton nga pag-deal sa mga tao nga gusto isang Ginoo yang nga ma-reach out. Hindi aton gusto, hindi tungod nga hindi naton hindi ko na namian siya yung mag-istorya yan, hindi ko na comfortable. Wala gali galabot ang comfortability sa nga aton Yes, nga correct. how comfortable we are sa pag-reach out at sa pag-minister. Ang pinaka-importante gid ang pag-follow naton sa example ni Jesus Christ sa sini nga pag-istorya niya sa Samaritan woman. Nabi siya na. Sige Pastor, Pastor. siguro kung magbasa sa comment ni Manay Takim Gantay, no? Isa na mag-mission educator dito sa Estados Unidos. Ay niya comment, it could be that the woman was drawing water in the middle of the day under scorching sun to avoid encountering anyone she knew. Or maybe she was insulted or bullied by the people in town, and the thought of facing one of them was more painful than going to the well
Ang init. Hindi ako ng nanginit. Isa sa masaya. Here comes the Lord Jesus Christ in her deepest being. Nag-insapak siya sa isang rabay, insapak siya sa isang rabino, insapak siya sa isang malalaki, na hindi ito tanging sa sinakatagtama, hindi matabong, pero natabong ina. Ano ang lipat dyan sa sinakababae? She must have felt so much love. Na-feel na feel gitu yan. Hindi gitu yung feeling. Sino makarelate siya ng istorya? Mara, kung may experience siya mo ng scene. Sa ano na gusto, dali sa first bed, daw pala ito hambal na ina nga, init-init siya dakwa. Daw mainit din, palahagan o itong adlaw siya dakwa tubig. Dahil sa hindi mabalansa ng Jesus Christ, pala nga maayo siya ma-offer water to drink. Dahil hambal niya, kung sa first bed, pala ko, hambal ng Jesus Christ, kaya nga kung nakilala ko lang ang nagpapamaayo sa inyo, maayo pa tubig na hindi pa na umawon, hambal niya. Daw na ano, dito pala, nakareflect dito sa hambalya din na inanday ka na makuha man yung wala na nila ni ano lang buko tapos sa lutalong kasi o sa lingon pala in that moment sa babae siguro kakabalik-balik ko to siya manduyawan na siya pa tubig pero si Jesus Christ siya grabe kaya siya mag-ay pala sa person na i-minister pala for this ano kay makunta mo maguro ka ano nung alito ka siya sa wala na siguro wala mo din nakatumayo mo tao I mean people na riya nga daw hindi daw kina ano ka pala daw hindi na mapisaran na i-minister pa sa Ginoo may tigit siya gali so sa aton nga suko nga society pala how daw ka good life sa aton daw ka hapos lang tayo mag-minister kinutako na tagi na minister pala pero may arap din gali isang bali nga init din siguro in this very time ang maling babae ako blessed din siya ka-hallelujah kay dikto pa si Jesus na ganto sa bukod niya for sure kabalo man siya nga wala na siya kwa tubig pero di ang mga ng bagay na nga hindi niya pitaya ang kung pakatukat o may katoon ko to may minister ko to pero hindi babae nakalis din siya sa kanya sa stress grabe gini ang palatsyago kasi nga babae kaya dito yung pa na baton dala ang living water sa lugar na wala na din so muna yung reflection na nakot nga si Jesus Christ nila that best of sa tao nga pinakainit yaya harapin saya so muna nga doon ng example as church siguro in this time of worship pala let us remember kaya nga si Jesus Christ nila ka sa aton ng in our best nga pain pala nga init niya harapin siya so muna nga makahata dito sa worship sa ito Pastor Paul? May isang samtang lang nga nagapamalandong mo ko sinimila. Isa ba lang na-feel ko man nga siguro si Christ namin gid pastor yahon. Namin gid yung pastor yahon nga biskan may hatred ka, ari siguro kung si Christ lang maghambal lang ito sa sarcastic lang si Christ maghambal siguro ang babae ito sa Samaritan woman lagyo na yun pero hindi ko na-explain ng silingon doon namin kasi siguro pambalon nga kung ikaw nga nagastorya kasi captivate kagid guro mga nga kanal ono na si nga namin sa imo pastor nin siguro amo gini si Christ magambal pastor no Wala
proper. hindi pa malakita, hindi na ako si Jesus Christ. Dapat hindi na ako kung ano si Jesus Christ sa pag-istorya at kung yan ang personality. So, I really na ito mapasa diba sa pinapal ni Manay Pagin sa ato. Sige niya, we are called to love our neighbor. We are admonished from judging. We are called to support one another. We are called to be different from the Samaritans so that no other Samaritan fails to blind through whatever good Others is do possible. sa iyo. So, salamat kayo no, nakapil sa sininga ng mga ginapal. Kung sila doon, hindi kita maging palakyan ng mga tao maghuli. Hindi kita palakyan ng tao ma-marginalize na mga tao mag-malagyo na mag-ano sa tubig tumabugtog kay kapulbaan. Mag-ano sa tubig tumabugtog kay wala sa pinasangka sa iya. Okay? Sili Manilo Leo, Grado, God wanted the Samaritan woman, a sinner, to turn into a true worshiper. Kaya po magkatumita sa sining istorya na si Jesus nakapal sa Samaritan woman sa isang nag-true. At hindi nag-true, sa masabi, inahambal na ako hindi sa simbahan sa Lutito na sining na God, we must worship God, His Spirit na His God, nakalipat kita perme, na hindi na words, hindi na Jesus, na bilagipit na nun sa atong mga prayers, sa atong mga responsibility, hindi na mga words, hindi na statement, Jesus sent him to this Samaritan woman. Salamat, Gid. Amen. So, salamat, Gid. So, mga namin din tani challenge no sa mga nagaupod sa aton nga online sa mga gabi, online Bible study. Or pwede man nila pastor na ma-discuss sa ila family, Oo. sa ila devotional time, sa ila prayer time. Ang hindi nga pamangkot. So, base may makasabat sa naga-online mismo nagaupod, what are your impressions of Jesus breaking barriers? Kasi may ara makasabat nga nami man nga nagaupod kami sa pag exchange sa aton nga mga ideas sa aton nga mga panguna-una. So, ang sa kamangkot, what are your impression to Jesus breaking barriers? Base may sara nagaupod sa aton sini. May ara sila sa una-una. Pastor Noy, ikaw makambal kami anong sa mga bal nga anong rason ano sa imo impresyon nga nabangod nga nag-break ni Jesus ang barrier? Kung ako may pansiron sa aning situation, do ng growing up in a traditional church, no? Nakakamambal mo ba, grew up in a Baptist, kind of a family, nang then ang sa family mo do lagi bisyo nang tarong gid ka mo nga mga tao mo to ka mo ginablaw dayon kung ma-expose ka sa mga persons nga doon di niya akon nga sindihan ng ilang experience nga do lainis nila sa akon nga gindakan is ado maaluf ka blaw don di Yes. ka kapalapit sa ila pero with this nga understanding sa naton about Jesus Christ talking to the Samaritan woman naga hatag ini isang impression sa akon ni si Jesus Christ dili wala siya nagsettle kung ano na ang usual nga katabo ano na nga katabo nga he has to stand up, he has to rise up mamatambal ni Pastor Neil Gina, he has to lead this new revolution of standing for people nga na marginalized nga gin-abuse or nang gin-separate sa society sa Ginoo kag gisamo ni aton nga nahimo mo no kita palayang nag-decide for one person nga na siya worthy to be ministered or do dula na ginatsansang iya kabuhi. But again, we see here how the Lord Jesus Christ gave a chance and a hope for this Samaritan woman to have a personal worship time with the Lord in that well in the scorching heat of the sun. Do ka muna. Sa kainiton pa no dito pa nakita si Jesus. Pastor. Sino pagad na makadugang? Pastora Camille, ang ano ang mga una-una naton? Ako impression niya sa pag-break ni Jesus sa barriers, ang atong judgment padahaw as Christians, at times daw feeling sabi sa aton nga worship niya, grabe kita yan, nagagid niya ang worship. Sabi niya ko ni huli padahaw, pero Jesus Christ, yeah,
Paul? Ang malugang na Mr. Mike, Yes. ang malugang na pupili sa ating wala siguro mga kasipahanan. Marami ang hindi inuran ni Jesus Christ. Marami ang kulbang i-break ang barrier, kulbang i-break the division. But not for the sake of breaking the vision, not for the sake of breaking barriers, kundi for the sake na hindi tsakot. Oo. Kag masubot pero matubot na may mga kasibahan ng pamita na nang-influence na, for example, sa kababae, hindi makawali. May mga simbahan ng pamita na ang babae hindi makatitlong sa pulpito. May mga simbahan ng pamita na ang babae hindi maka-eskwela, ng mga pastor, na hindi pwede mag-reverend, hindi pwede matagaan sa titulo, hindi pwede na tawag ng pastor. Masubok ang pinakakailangan na hindi ng mga simbahan, mga Kristuhano manilig. Pero kung Kristuhano kita, ay pupunta ang hindi istorya ni Jesus kansa sa Maritan Ewan kung paano we break ni Jesus. I don't know sa sining ng mga katampan na nag-confess ng mga Kristuhano, pero pinapaliwala ang istorya ni Jesus kansa sa Maritan Woman na hindi magalaw ng mga babae, hindi makalitong sa pulpito. So kapay pa ang mga lesson ng isa na tumatungan sa spiritual way o may mga practices paminta na nag-hinder sa mga kabalikan na magiging evidence sa mga kabalikan na magiging pastor o missionary. So, ikaw muna natin ito. Oh, sige. Pastor, wala agad may Answer answer sa online? Wala. Okay na. Oo. Wala sa mga pamangkot. Second kung wala may upod man sa pagsabat sa aton nga pamangkot kay siguro isagid ang mga panguna-una man sa mga pastor din naton naka-convince man sa ila nga amugin man na ang nakakabagay. So sa siningat iyon balik naton ang tion kaya Pastora Camille. Thank you, Ken. Thank you, Pastor Neil. Thank you, Ken, sa tanan nga nag-upod sa amo sa sininga Bible study. Kasi nabagtaman nato na ito sa po, sino ito, ito sa kaila, thank you, Ken, man, sa Pobran Evangelical Church man na member na nag-upod sa aton sa Bible study. Pag nang i-praise natin the Lord, kita sa aton sa kanyang subong, sa tang nakasugod kita, nagkaamat-amat, at ato pag-iyan, sa naman
si Pastor Apol. si ano magali si Dumangkas nga family. Yes, kay Tumakas family ako. kay operahan sa tanan mo. Oo, maka-opera. So, meron pa na si Angie Melgar. Si Mitoy Bagay. Business? Business din ang Mitoy. Kina? Mga kita, Ginoo may nga balaan, nagpasalamat kami isang leksyon nga napresentar sa mga gabi. Kabalog kami o Diyos nga hindi na ni bago sa amon. Apang may mga another dimension naman kami nga nakita. Another angles of lessons that ought to be learned, especially in this time of pandemic. Kaya pa Lord, nga sa paghatag niyo sa amon sa ministries, kami ninyo sa Bacolod Lutheran Church, uligan mo kami Ginoo nga paon namon ng mga biases nga ang imo espiritu ang din ang magadihon sa amon to minister to the people. We thank you, Father, for the knowledge and the wisdom shared to all of us. Kabay pa Ginoo nga huktan kinanamon sa amon tagsa-tagsa kami puson. Subong nga gabi o Ginoo nagatudyan kami sa makultura namon nga labi na gid ang mga nagakinahanglan sa special nga medication and attention sa kabay pa Lord ikaw din ang magatantog sa ilang mga lawas. We continue to pray for Angie Milgar, continue thou to sustain her, O Lord, and we pray for the provision. We ask for the needs to be met, O Lord. Muman ang pag-prepare mo sa kay Mrs. Dumangkas for an operation tomorrow. We pray, dear Father, for the success of this operation, Lord. Kagang amon nga pagpangamuyo, kabay, i-assure mo sila that everything is taken care of. Makasurvive sila Ginoo sa inyong mga sugatanon. Kagari kami nag-ipluhoy sa imo nga kabalihatan din ang pabor sila. Salamat Ginoo sa tion nga naka-inunahanon kami online. Thank you Lord also for brethren who joined with us here and abroad. May you continue to double your blessings to them. And we pray, Lord, for their families, wherever they are. We pray for members of the families probably that are sick. Continue to touch your lives, O God. Sige hapon, mga regular namang ginapangamuyuan, ginatugyan ginamon si Imo, nabingin sila ni Dr. Agrevedor, sila ni Manong Romel, sila ni Brother June, sila ni Chuang Saga, kabay pa Ginoo mapadayon ng himo sila kabuhi, and help them realize the Father that in their situation, ang imo kabuon, ang imo pagtugid sa pag-alagad, wala ang imo nagabuhi. Lord, we pray for those brethren of ours na ara sa business world, ilang mga profession, kapag Panginoong padayon ka man sa palambo sila, tuloy sila Ginoo, tagay sila sa kalangitan ng pag-ibalo, tagay sila Lord sa discernment, kapay pa Lord nga sa tunga, sa mga crisis katulad sa nisubong, you have your own way, Lord, to prosper us. Imo ang Ginoo sa mga kultura namon, mga negosyo, kapay pa Lord ikaw Ginoo kapadayon sa pagkamayo sila, tagay sila Lord sa piling sumayin lawas para nga mahimo nila mga responsibilidad. Pagkamayo Lord, ang business nito ay sa Talisay, sa Concepcion, natugyan ginanamon sa imo. Kaya iba pa namon Lord yung mga kulturan. Ilang mga businesses may through this, O Lord, you continue to prosper them and help them, O Lord, not to forget the portion that belongs really to you. Kabalo kami o Ginoo nga ang pamaagi nimo to provide our families, our homes, even our church. Continue to touch your people once again. Ang mayuhabis ng mga kabataan namin, yung kinalan sa special na pagtandog, special na attention, into the life of Healing Grace Liabori, Asia Grace Yolanda Warata, and Kate Ramos. Mga elders ang musipahan, yung tugyan ang musimo, bisan pa ang amon ng mga board of trustees and board of deacons, the auxiliary group, kabay Panginoon ikaw din ang magpapalaya sa pagkakas. Lord, thank you for tonight's blessings. Kabay Panginoon na ari kami, nag-iisang pagkipusoon, kaya po nagpapakipluoy, sabat sini, kabay Panginoon na ang imugid lang ang kabukot ng mga. Kaya kami nagatugyan sa tanan, may paglawang ng salig,
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen.